Dear Miss Love, hindi ko sukat akalain na sa loob lang ng ilang taon na pagiging mag-asawa namin ni Ryan ay makakagawa agad ako ng isang kasalanan. Kasalanang magpapabago ng buhay ko. Isa hong pagkakasala ang nagawa ko, hindi lamang sa mister ko, kundi pati na rin sa nanay niya, sa aking biyenan. Kay Mama Celia, dahil pinatulan ko ang bago niyang kinakasama, si Albert. Ako ho si Rona, at ito po ang kwento ng aking pagkakamali. 28 years old na po ako, at 2 taon pa lang nakasal sa asawa kong si Ryan, 30 years old, at may isa kaming anak na babae. Mahigit 1 taon na siyang nasa abroad, at dahil wala pa naman kaming sapat na ipon at para makatipid, dito muna kami tumira sa bahay ng nanay niya, si Mama Celia. 55 years old at isang byuda. Maputi. Kumbaga kahit may edad na ay may asim pa. Kaya nga hindi na ako nagulat nung malaman kong may boyfriend siya. Matagal na siyang hiwalay sa asawa niya. Akala ko nga sanay na itong mag-isa. Pero ngayon, may bago na siyang kinakasama. Si Albert, ang boyfriend niyang mas bata sa kanya ng 9 na taon. Mabait naman si Albert. Laging nakangiti at maayos makitungo sa akin. May itsura din naman si Tito Albert. Malaki nga ang pangangatawan nito at moreno. Wala naman akong nararamdamang kakaiba sa kanya noong una. Hanggang sa dumating ang hindi ko inaasahang pangyayari. Isang gabi na hindi ko makakalimutan at siyang nagbigay sa akin ng dahilan upang makagawa ako ng isang pagkakasala. Isang gabi noon nung dumalaw sa bahay si Tito Albert. Sabay-sabay kaming kumain ng hapunan at pagkatapos ay nahiga agad ako. Hindi ko nga alam kung anong oras na ako nakatulog nung gabing yon. Pagod kasi ako sa pag-aalaga sa anak at sa mga gawaing bahay. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, naalimpungatan ako. Hindi dahil sa iyak ng anak ko, kundi dahil sa mahinang ingay na galing sa kabilang kwarto. Una, akala ko nanunood lang sila ng TV. Pero mukhang hindi sa palabas ang naririnig ko, kundi sa kanila mismo. Napabangon ako ng hindi sinasadya. Nakikiramdam, pero mas lumakas ang kutob ko kung ano ang nagaganap. Pinikit ko ang mga mata ko noon, pero hindi ko ito maalis sa isipan ko. Parang ang hirap huminga. Hindi ko alam kung dahil naiilang ako o dahil may kung anong init na gumising sa pagkatao ko. Babae ako, Miss Love. At halos 1 taon na ring wala ang asawa kong si Ryan. Diyos ko, ano ba to? Bulong ko sa sarili ko noon. Hindi ko naman kasalanan na marinig sila. Pero bakit parang iba ang nararamdaman ko? Wala si Ryan. Taon na rin mula nung huli naming pagkikita. Gabi-gabi pilit kong binubura sa isipan ko ang pangungulila, ang kasabikan. Pero ngayong rinig ko ang lahat mula sa kabilang kwarto. Lalo kong naramdaman kung gaano ko namimiss ang asawa ko. 1 oras pa akong nakatulala, nakatitig lamang sa kisame, hanggang sa unti-unti tumahimik na ang paligid. Tumayo ako at uminom ng tubig sa kusina. Baka sakaling mawala ang bigat sa dibdib ko. Pero paglingon ko, halos mabitawan ko ang baso sa sobrang gulat. Si Albert ay nandoon, nakatapis lang ng tuwalya at palabas pa lang ng banyo. Umiwas ako ng tingin dahil naiilang ako. "Uy, Rona, gising ka pa pala?" Tanong niya na para bang nagulat din. Oo, nauhaw lang ako." Sagot ko na pilit kinakalma ang sarili dahil ramdam kong namula ang pisngi ko. Ngumiti siya. "Pasensya ka na kung maingay.
Alam mo naman si Celia, bumalik yata sa pagka-teenager. Natatawang sabi pa niya. Napatawa na lang ako ng mahina. Hindi ko alam kung paano sasagot. Bago siya pumasok sa kwarto nila, lumingon pa siya sa akin sandali at nagbiro. Baka mainggit ka niyan, Rona, ha? Anya. Natigilan ako noon, Miss Love. Hindi ko alam kung biro lang ba talaga o may ibig ba siyang sabihin. Loko ka talaga, Tito Albert. Sagot ko na pilit na tumawa. O paano? Good night, Rona. Sabi niya sabay kindat. Iniwan niya akong nakatayo sa may kusina. Hawak pa rin ang baso ng tubig. Pagbalik ko sa kwarto, hindi na ako dinalaw ng antok. Ramdam ko ang kaba, ang init na hindi ko maipaliwanag. At sa unang pagkakataon, natakot ako para sa sarili kong damdamin. Sa unang pagkakataon, tinanong ko ang sarili ko. Kaya ko ba talaga na wala ang asawa ko? At hanggang saan naman ang kaya kong pigilan? Kinaumagahan, hindi ko alam kung anong pakiramdam ang nangingibabaw sa akin. Pagising ko, ramdam ko pa rin yung kaba nung gabing yun. Kahit pilit kong inaalis sa isip ko, hindi mabura. Pero kailangan kong maging normal. May anak pa akong aalagaan at may magawain sa bahay na kailangang asikasuhin. Habang naghahanda ng almusal, may narinig akong mga yabag. Si Tito Albert. Pero nang makita ko siya, may ngiti sa mukha niya na iba. At alam ko kung bakit. Alam ko kung ano yun. Good morning, Rona. Body niya. Good morning din, Tito Albert. Sagot ko. Pilit na may kasamang ngiti. Ramdam kong namula pa ang pisngi ko. Ang ganda ng araw, ano? Parang ang sarap mag-relax. Biro niya habang inaayos ang kape niya sa kitchen counter. Oo nga, relaxing. Sabay tawa ko, pero may bahagyang kaba. Hindi ko alam kung natural lang ba. Tumayo siya malapit sa akin. Nakasando lang siya noon, pero hindi yung masyadong malapit. Siya nga pala, pasensya ka na kagabi, ha? Napatingin ako sa kanya. Ha? Ayos lang. Sagot ko. Sure ka ba na ayos lang? Matagal na rin palang wala ang asawa mo. Hindi ka ba nakakaramdam ng lungkot? Gabi-gabi kang mag-isa. Natahimik ako. Malungkot, syempre. Sagot ko. Napansin kong medyo nanginginig ang mga daliri ko. Hindi ko alam kung bakit pero bigla naiilang na ako sa presensya niya. Sana nga normal lang ang araw na to. Pero alam kong hindi na normal dahil sa nangyari kagabi. At hindi ko alam kung bakit hindi maalis-alis sa isip ko ang boyfriend ng binan ko. Sa buong umaga may konting biro siya sa akin. Pero lagi kong nararamdaman yung tensyon sa pagitan namin. Parang may invisible line na parehong ayaw naming tawirin. Natapos ang umaga sa tipikal na routine. Anak ko, gawaing bahay, simpleng mga usapan. Pero sa bawat sandali na magkakatabi kami ni Albert, alam kong nag-iiba ang pakiramdam ko. May something, Miss Love, na hindi ko maipaliwanag. Bago siya umalis noon sa bahay, ngumiti pa siya sa akin. Ingat ka, Rona. Sabihan mo lang ako kapag may kailangan ka na kaya ko namang ibigay. Salamat, Tito Albert. Sagot ko na lang at hindi ko maiwasang tumingin sa kanya ng mas matagal kaysa sa normal. Pagkatapos niyang lumabas, nanatili akong nakatayo sa pintuan. Ramdam na ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Ilang araw na rin mula nung gabing yun, si Albert abala sa trabaho. Kaya halos hindi kami nagkakasalamuha. Pilit kong binubura sa isip ko yung gabing yun, yung narinig ko. Pero sa tuwing naiisip ko, parang may kakaibang init na pumapasok sa dibdib ko. Parang may apoy na hindi ko maapula kahit wala namang nangyayari. Linggo nang dumalaw siya, kasama yung mga katrabaho niya. May dala silang mga ilang inumin at mga pulutan.
Parang nagkaroon sila ng mini gathering sa terrace. Pagpasok nila sa bahay, nakangiti silang lahat kay Mama Celia. "Good afternoon po, ma'am." Bati ng mga kasama niya. Sabay ngiti. Hinalikan pa ni Albert sa pisngi si Mama Celia. Kaya naman nagkantsawan pa ang mga kumpare nito. "Ayos lang ba, mahal? Dito muna kami magiinuman." "Ayos lang. Pero wag masyadong maingay ha. May bata." Paalala pa ng biyanan ko. Medyo nagbibirong tono pero seryoso din. "Oo naman, promise." Sagot pa ni Albert dito at agad na bumitaw. Ang mga kasama niya sa terrace ay nag-umpisa ng mag-set up ng inuman. Habang abala ang mga katrabaho niya sa pag-aayos, naiwan na kaming magkaharap ni Albert. Hindi kami nag-uusap, pero ramdam ko yung tensyon na para bang pareho naming alam, pero pilit naman naming tinatago. Nakita ko siyang ngumiti ng bahagya at tumingin sa akin. Para bang may sinasabi ang mga mata niya kahit tahimik lang naman kami. Napangiti ako. Natural, pero ramdam ko kung gaano kabilis yung tibok ng puso ko. "Ang init ngayon, no?" Sabi niya, tipong casual lang. Pero alam kong may ibang ibig sabihin. "Oo nga eh, sobrang init." Sagot ko. Sa bawat halakhak ng mga katrabaho niya, napapalingon ako sa kanya. Parang may magnet na hindi ko maipaliwanag. Sa unang pagkakataon, ramdam ko na hindi lang simpleng tingin ang nangyayari sa pagitan namin. May ibang emosyon na dahan-dahang sumusulpot. Habang nagpapatuloy ang gabi, nagkakaroon kami ng mga palihim na sandali. Pagtinginan sa isa't isa, ang bawat simpleng kontak ay nagiiwan ng kakaibang kiliti sa akin. Pagkatapos pa ng ilang oras, nagpaalam na sila kay Mama Celia. "Salamat po, ma'am, sa hospitality. Babalik kami ulit," sabi ng mga kasama niyang katrabaho. "O siya, sige. Mag-iingat kayo ha. Nakainom kayo." Wika pa ng binan ko. Paglabas nila ng terrace, tumigil saglit si Albert at lumingon sa akin. Ngumiti ito ng kaunti at kumindat. Para bang nag-iwan ng mensahe na para lang sa akin. Nakatayo ako nun sa terrace. Hawak ang railings. Nanatiling nakatitig sa direksyon kung saan sila umalis. Ramdam ko ang kakaibang kaba at excitement kahit wala pa namang nagaganap sa amin. Bago ako tuluyang iwanan ng terrace, napaisip ako. Gaano kaya katagal kong itatago ang damdaming to? Ramdam ko rin na hindi lang ako ang nahihirapan. Sa bawat tingin ni Albert, sa bawat ngiti at kindat niya, alam ko, parehas kami ng nararamdaman. Habang bumabalik ako sa kwarto, ramdam ko yung bigat sa dibdib ko. At ang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Pilit kong inaalis sa isip ang gabi, pero alam kong hindi ko matatapos to ng ganito lang. Ang tensyon na nagsimula sa terrace ay parang hangin. Hindi mo nakikita, pero ramdam mo sa balat mo. Nang umupo ako sa kama, tinitigan ko yung baso ng tubig na iniwan ko kanina. Ang bawat sandali, ang bawat lihim na pagtingin niya sa akin kanina ay nag-iiwan ng baka sa isip ko. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na normal lang to, Rona. Si Albert ay kasintahan ng biyanan mo. Pamilya mo to, may asawa ka na. Pero kahit anong pilit kong baliwalain, alam ko, may bagong dimensyon ang relasyon namin. Isang lihim na parehong alam namin, hindi pa ganap, pero sapat na para gumalaw ang damdamin ko sa isang paraan na hindi ko inaasahan. Bago ko tuluyang ipikit ang aking mga mata, napangiti pa ako ng bahagya. Ilang araw na rin lumipas matapos ang inuman sa terrace. Wala namang nangyari. Dumadaan siya minsan pero uuwi rin ng gabi. Ngunit isang araw, nang magkasakit at nilagnat ang biyanan ko, saktong pumunta siya noon, kaya naman siya ang nag-asikaso sa kanya. Siya ang nag-alaga sa biyanan ko. Nagpainom ng gamot, nagpakain, at minsan ito na rin ang nagluluto ng lugaw para kay Mama Celia. Pero kinabukasan, pagdating ng gabi, doon na nangyari ang bagay na kinakabahala ko.
O mas tamang sabihing hinihintay ko. Habang nasa kwarto noon si Mama Celia at habang tulog ang anak ko at habang busy naman ang asawa ko sa pagtatrabaho, doon may nangyari sa amin ni Tito Albert. Isang simpleng hapunan lang yun. Sabay kaming dalawang kumakain. Ngunit ramdam na ramdam ang kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. "Kumusta ka?" Tanong niya sa gitna ng katahimikan. Ayos lang," sagot ko. "Kailan balik ng asawa mo?" Patuloy pa niya. "Matagal pa? Siguro 2 taon pa?" Sagot ko. "Matagal pa nga yun. Buti hindi ka nalulungkot, no?" "Nasanay na rin siguro ko." Sagot ko pa. "Alam mo, Rona, alam kong ilang araw na rin tayong nagkakailangan at alam kong ramdam mo ang nararamdaman ko. Kung kailangan mo ng tulong ko, kahit isang beses lang, pag hindi mo na kaya, sabihan mo lang ako, Anya. Hindi naman malalaman ni Celia at lalong hindi naman malalaman ng asawa mo." Sagot pa nito, para bang nagbibiro lang. "Ano ba naman yung sinasabi mo? Alam mong bawal at mali yan. Kahit na alam kong may tensyon sa pagitan natin, mali na makaramdam tayo ng ganito." Sagot ko sa kanya. Hindi naman natin sisirain ang relasyon natin sa kanila. Tutulungan lang kita na maibsan ang lungkot na nararamdaman mo. Dagdag pa niya. Tumayo ako at nilagay ang pinagkainan ko sa lababo. Sumunod siya sa akin. "Pasensya ka na kung ano-ano yung mga sinasabi ko sa'yo." Sabi pa niya habang nakangiti. "Ayos lang," sagot ko. Pero natigilan ako nung humawak siya sa bewang ko. "Hindi mo ba alam, nung una pa lang kitang nakita, gusto na kita. I mean, ang ganda mo, ang sexy, para kang hindi nanganak. Tito Albert, Albert na lang. Huwag mo namang hintayin sumuko ako. Ayokong magkasala sa asawa ko at ayokong magkasala kay Mama Celia. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi naman nila malalaman, Rona? Alam ko, babae ka, nangangailangan ka, at alam ko, naiinggit ka kay Celia." Mula sa pagkakahawak sa bewang, unti-unti siyang lumapit at doon naganap ang bawal. Hinalikan ako ni Albert noon, Miss Love. At ang halik na iyon ay mas lumalim. Hindi ako nakapagsalita, hindi ako nakapag-react. Hindi ko siya pinigilan. Kasi alam ko sa sarili ko na gusto ko rin. At mula sa kusina, napunta kami sa sala. Hindi sa kwarto naming mag-asawa. At lalong hindi kami sa kwarto ng biyanan ko, kundi sa may sofa. Sa sahig, pilit naming pinunan ang pangangailangan namin. Ang pangangailangan ko. Alam kong mali, pero pag nasa ganong sitwasyon ka na, Miss Love, hindi mo na maiisip ang tama at mali. At lalong-lalo na hindi mo na mapipigilan ang sarili mo. Kasi tama na masarap ang bawal. Hanggang sa hingal kaming pareho na darating ang sukdulan. Lumipas ang mga araw at linggo. Ilang beses pang naulit yon. Patago, sikreto. Sa banyo minsan at sa kwarto namin mag-asawa minsan. Ramdam ko yung bigat ng ginagawa namin ni Albert. Hindi lang basta kasalanan. Ito ay lihim na sumisira sa tiwala at katahimikan ng pamilya namin. Minsan nga naiisip ko, paano ba namin naulit yung ganito? Alam naman naming mali. Pero alam ko rin sa bawat pagkakataon, may dahilan. Pagod, lungkot, at kakulangan ng atensyon ang lagi kong dinadahilan. Ilang buwan na rin na may lihim kaming relasyon ni Albert. Sa simula, akala ko kaya kong kontrolin ang damdamin ko. Ngunit habang tumatagal, lalo itong lumalalim. Bawat sandali na magkasama kami ay puno ng tensyon at sabik. Alam kong mali, ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ang bawat haplos at halik
ay nagiiwan ng bakas sa puso't isip ko at naaadik ako doon. Ngunit dumating yung araw na kinakatakutan ko. Sabi nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Nahuli kami ni Mama Celia sa kwarto. Akala kasi namin ay matagal siyang wala. Ngunit bumalik siya nang hindi namin inaasahan. At nung makita niya kami, ramdam na ramdam ko yung galit sa mga mata niya. Hindi niya ako sinampal. Bagkus, si Albert ang sinaktan niya. Galit na galit siya noon. At dun ko naisip yung bigat ng hiya at ng pagkakasalang nagawa ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkabigla. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Sa isip ko paulit-ulit kong sinasabi, paano ko makakalabas dito ng maayos? Anong gagawin ko? Ang bawat takbang ko palabas ng kwartong yun ay napakabigat. Ramdam ko ang bawat galaw ko. Halos bawat takbang ay punong-puno ng hiya at panghihinayang. Lihim niya rin kaming kinuna ng litrato at pinadala sa asawa ko na nasa abroad. Nung tumawag sa akin si Ryan, ramdam na ramdam ko yung galit niya, yung pagkabigo sa boses niya. Hiyang-hiya ako noon, Miss Love. Hindi ho ako pinalayas ni Mama Celia. Pero si Albert hindi na muling bumalik pa. Ang problema ko lang, kahit nandito pa rin ako sa bahay ng biyanan ko, nawala na yung saya. Hindi niya na ako kinakausap. Hindi siya sumasabay kumain sa akin. Nilalaro niya ang apo niya, pero ako never na niyang kinausap. Basta ang huling sinabi niya sa akin ay, "Hindi ko alam, Rona, pero kahit nandito ka sa bahay ko, hindi na tayo babalik sa dati." Ramdam ko yung bigat ng bawat salitang binitawan niya noon. Kung ako lang, palalayasin kita dahil sa ginawa mo sa akin. Itinurang kitang anak ko. Pero dahil sa anak ko at apo ko, kaya nandito ka pa. Dagdag pa niya. Ang mga salitang yun, Miss Love, ay parang dagok sa dibdib ko. Alam ko sa sarili ko na karapat dapat akong palayasin. Habang iniisip ko yun, tumawag ulit yung asawa ko. Ramdam ko na agad yung kaba sa dibdib ko. Ang bawat saglit ay napakabigat. "Hintayin mong makauwi ako, tsaka tayong dalawa mag-usap ng personal," sabi niya sa telepono. Ramdam ko yung galit at sakit sa bawat titik ng boses niya. "Hindi ko alam kung ano yung ginawa mo, kung anong nangyari sa'yo. Hindi ka ba nahiya kay Mama?" Dagdag pa niya. "Lalo na sa akin. Ganyan ka ba kalandi? Para pati boyfriend ng iba patulan mo, ha?" Ang tanong niya ay parang pabaon na puot sa puso ko. Halos hindi ko matanggap yung bigat ng katotohanan na nasira ko yung tiwala at pagmamahal niya. Sa loob ng bahay, pinilit kong inayos ang sarili ko. Para sa akin, para kay Ryan, para sa anak namin. Pero ang bawat pag-iwas ni Mama Celia sa akin ay nagpapaalala ng lalim ng aking pagkakasala. Hindi ko alam kung babalik pa kami sa dati. At hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa pagbabalik ng asawa ko. Kung tuluyan na ba kaming maghihiwalay o makakaya pa naming ibalik sa dati ang lahat. Ang kawalan ng katiyakan ay ang siyang nagpapahirap sa bawat araw ko. Paulit-ulit kong iniisip ang lahat ng naging desisyon ko. Ang pagkakasala ko, ang pagtalikod ko sa tama. Naiisip ko nga na sana pwede ko pang ibalik yung nakaraan. Na sana mas pinili ko yung tama. Ngunit ang nakaraan ay hindi na mababago. Ang nandito na lang ay ang responsibilidad na dapat kong harapin dahil sa epekto ng aking mga ginawa. Sa katahimikan ng gabi, madalas akong nagmumuni-muni. Naiisip ko lahat, ang pagkakamali ko at ang sakit na dinulot nito sa pamilya ko. Ang alaala ni Albert ay mananatiling paalala ng tukso at mali na aking pinili. Walang kasiguraduhan ang aking bukas. Hindi ko alam kung maayos pa ang pamilya namin o tuluyan na itong masisira sa pag-uwi ng asawa ko. Pero sa loob ko, umaasa ako
na sana'y mapatawad pa nila ako. Natatakot ako at nagsisisi ako. Natatakot ako na baka sa pag-uwi ng mister ko, tuluyan na niya akong iwanan at paalisin sa buhay nilang lahat. Ito po ang aking kwento. Ako si Rona, isang babaeng nagkasala at ngayon ay nagsisisi.